Hi everyone! Good morning! So, bakit ang science ay nagpapatotoo sa Diyos? Yun ang magandang topic natin ngayon. So, sa English, it is flood geology. Ano nga ba yung flood geology? So, ito yung unang baha sa Bible. So, maraming naging baha sa Bible. Pero yung famous po is yung panahon ni Noah. So, flood geology is the belief that many of the Earth's geological features like rock layers, fossils, and canyons or Grand Canyons, and pag tinignan mo to, hindi mo maiwasang isipin na hindi nagkaroon ng malawakang baha. Yung rock layers, fossils, or canyons, it is explained that the global flood of Genesis. The view after all the flood was not just a local event, but a real historical work-wide judgment of God, and dramatically reshape the earth. It stands in the contract of evolutionary geology, which suggests law of the earth. Yung mga fossils, yung mga hindi to billions of years. Ito are thousands of years. Ito yung mga dinosaurs, yung mga animals, species na hindi na nabubuhay ngayon. Namahatay sila because of the flood, and many of them. Now, dito sa Genesis chapter 7 to 11 to 12, in the 600 years of Noah's life, on the 7th day of the 2nd month. Very precise yung pagkakasabi nila. On the 7th day on the 2nd month. Yung time frame exacto. Na pag ina-interpret natin to, na si Noah is 600 years old. On the 7th day on the 2nd month, nagkaroon talaga ng malawakang baha. On that day, all the springs, the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Ang tagal, diba? So, earth natin, nakikita natin ngayon, the present time, hindi pala ganito itsura a long time ago. So, tubig is nandun pa sa ilalim ng lupa, pinabulwak ng Diyos. So, 71% of the surface of earth is naging tubig na. Kasi pinalabas talaga ng Diyos yung tubig. And then, on top, meron pang mga pag-ulan. May bagyo pa. 40 days. Nabuksan din yung mga bintana ng langit, bumuhos ang ulan. Sa 4 na pong araw ng gabi, diba? So, according to geology, may mga sciences na Christians, no? Hindi natin alam kung ano pa talaga yung tamang interpretation. Pero, isa sa mga possibilities yung flood ay as time goes by, mali-discover natin ano ba talaga yung epekto ng flood, diba? So, sa scientists naniniwala sa flood geology, ito yung in-advance nila na magandang teaching is the Bible and science are compatible. Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos at naniniwala tayo na may Biblia, ang salita ng Diyos, hindi magkakontradikan sa mga scientific facts sa makikita natin, sa mga mali-discover natin, kahit geology pa yan, or what kind of branch of science. Kasi ang science, lalo na yung fact na to, yung mga scientific fact na to, yung totoong science or real science, hindi magkakontradikin sa Bible, because God, yung Diyos ng Biblia, ay siya din Diyos ng science. Remember, God created the universe, and we are living in God's universe. So, kung naman i-discover natin sa universe, anong katotohanan na meron dyan, yun din yung katotohanan ng Diyos. All truth is God's truth. So, lahat ng katotohanan ng Diyos ay katotohanan ng Diyos. Even science pa yan. So, sa area ng science, marami dyan as theories. At ang theories
contradict sa Diyos. Yung mga contradict sa Diyos, yung mga theory, hindi maging fact yung mga yun, hindi factual. Like, yung mga theory ng evolutions ng pinapaliwanag yung existence ng tao na mula na wala Diyos na lumikha, walang Adan and Eva, ganun, diba? Na nag-e-exist tayo for the process of evolution. So, mga theories, mga natin yung theory yan kapag nakakontra yan sa Biblia. So, the flood during the time of Noah, diba? So, maraming fossils, maraming pinuklaan ng Diyos. Pero yung fossils records and many more, itong mga hayop nito, kabilang yung mga dinosaurs, sila ay namatay because of the flood. So rapid, ibig sabihin mabilisan, natawa na silang sentiments at hindi to over million years or 65 million years or 90 million years. Lahat nangyari because of the flood. Kumbaga natabungan sila biglaan. Kaya mayroong mga fossils na makikita mo kumakain pa yung hayop. Natabunan na nila. So, recently maraming discoveries na may mga dinosaurs bones silang nakukuha na mayroon pang red blood cells. So, iisipin mo na may dinosaurs na dun mismo sa loob ng buto na yan, mayroong red blood cells pa. So, kung makikita natin yun, mga common sense is hindi to millions of years. Ito is thousands of years lang. Nilikha ng Diyos kasama ng mga dinosaurs, kasama ni Adan. It's just a couple of thousand years ago. So, our third teaching is the best educational is God over education. Ang God po natin, isang creator ng lahat. So, lahat ng educations na meron tayo, siya din yung mamahala, siya din yung una, siya din yung create na wala na pang iba. Yung mga recent discoveries natin is talagang yung mga recent mga histories, mga discoveries is later on makaka-discover pa tayo mga dinosaurs na may laman pa, diba? So, na-preserve. Ang mali is ito magkakaroon tayo ng educational na walang Diyos, secular education. Kaya maganda application natin, do not succumb to godless education. Yun ang secularism is trying to explain everything apart from God. Nag-exist yung tao not because they are created by God, but because of the process of evolution nakalagay doon. So ganun. So yun yung mali. Mali yung mga may mga katuruan na ganun. So kaya ngayon napaka-importante na yung science is na-engage natin for the glory of God, is believe that science leads to God and study science for God's glory. Like kung mayroong mga bagong gawang gamot na makakatulong para matulungan yung mga taong may cancer, glory to God, diba? So tandaan natin na panampalatayahan natin yung science. Science means knowledge. It leads to God. Why? Kung talagang naniniwala tayo na yung Diyos, He is the creator of all things. So makatuwid lahat na mag-discover natin dito sa mundo, maglilid lagi patungo sa Diyos. Kaya ang sarap maniwala na darating ng panahon na yung mga theory na kontra sa Diyos sa area ng science, lahat yung mag-disbak. Lahat yung habang tumatagal ng panahon, lumalawak yung sansya. Nasa kauunawa natin na may creator talaga. Habang nakikita natin napakaganda ng design ng ating Panginoon ng creation, napakaganda din ng design ng tao, design ng mga planets. Talagang creator ng God po yan. Yung system pa lang ng mga planet
malaman natin na talagang best yung creator natin.